Teka, parang malambot yung gulong natin. Buti na lang nakabili ako nito, portable car air pump. Magkarga tayo ng 32 PSI. Ayun napakaangas. First time ko masusubukan to, itong ating portable air pump. Karga muna tayo. Dito tayo sa kabila. Tapos dito natin i-connect. Yan. 13 PSI lang yung niya, yung laman. Napakalambot. So gagawin natin 32 PSI. Okay. Tumitigas nga siya, Ayan, kapag naabot niya na yung tamang PSI, kusa siyang tumitigil. Ayan, 23. Napakalaking bahagi talaga kapag may portable air pump, mga idol. Ayan, 27, 28, malapit na, 29, 30, dalawa na lang, 31, 32. Napakaangas. All goods lang ngayon kung may tumagas na kaunti. Tapos pag i-off, long press. Yun. Grabe, napaka-legit. Lalo na dito sa amin ay malayo yung vulcanizing shop. Talagang napakalaking bagay na ito. Yan. Lagyan natin sa plastic para hindi magasgas. Yan. And lagay natin sa bag niya. Dala ko yung mga accessories niya. Kailangan kompleto yung mga accessories para in case na kailanganin lahat ay huhugutin lang natin. Alright, time check pa lang ngayon ay saktong alas 5 ng hapon. Kumalembang na yung kampana ng simbahan dito. Ibig sabihin alas 5 na. Okay, ngayong araw pala ay pag-usapan natin yung mga ginagawa kong simpleng pagkukondisyon sa aking legendary Smash. Kung bakit siya umabot ng magti 10 years ay wala akong naging problema dito. Yan, bago ang lahat, kaninang umaga pala ay
nagkarga ako ng hangin dito sa hulihan ng gulong ng aking Smash gamit yung nabili kong portable car air pump. Talagang napaka legit. Kaya kung gusto nyo ng ganon, may link tayo sa video para magkaroon din kayo ng air pump, portable car air pump. Napaka legit nya, lalo na kung mga naglulong ride kayo. Teka, kakaliwa tayo dito eh. Makikipagsingitan muna tayo. Grabe. Lakas talaga humataw ng Smash natin. Woohoo! Nasa Bendia na ako eh. Lakas ng hangin, parang uulan. Okay, natapos tayo sa yun nga, magbibigay ako ng tips sa mga ginagawa ko dito sa aking Smash, kung bakit siya nagtagal ng halos magti 10 years na wala pang iniindang sira, at hindi nagbabago yung takbo niya. Talagang sobrang legit pa rin at malakas. So uunahin ko na yung pag-change oil, mga idol. Yan. So ang ginagawa kong pag-change oil dito ay nagbibilang ako dito sa tinakbo niya. Every 1,500 or 2,000 nag-change oil na ako, mga idol. Hindi ako nagbabase sa buwan-buwan. Yan. Yun ang ginagawa kong technique dito pag-change oil. Tapos palit na rin ng air oil filter. Yan. Lagi kong pinagsasabayan, palit ng langis, palit ng filter. Napaka-importante niyan eh, pangsalayan ng mga dumi ng oil natin. Kasi naglalatak yan pagka matagal ng hindi tayo nakakapag-change oil. Siya yung sumasala ng mga dumi sa makina. Yan yung ginagawa ko. Tapos mas importante rin, mga idol, yung kahit hindi mamahalin yung langis mo, ang importante dyan ay regular tayong nakakapag-change oil. Mamahali nga yung langis mo kung mag-change oil ka naman, inaabot ng 5,000 pataas. Useless yung mamahalin mong oil. Hindi siya kagaya ng mumurahin na mga oil. Every 1,500 napapalitan mo. 1,500, 2,000 yung tinakbo, napapalitan mo. All goods yun. Kaya wag tayong magpabaya sa langis. Okay lang yung mumurahin, at least mumurahin nga. Nakakapag-change oil naman tayo ng regular. Yan yung isa sa mga technique na ginagawa ko dito sa aking Suzuki Smash. At sumunod naman yung mga technique na ginagawa ko dito. Ako na yung nagpapalit ng mga air filter, ganyan. Naglalangis ako ng mga bulong kapag mga long ride. Binabaklas ko yung mga bulong yan. Baklas lahat yan, harap dito. Naglalagay ako ng grasa. Yan. Hindi ako ng grasa para mai-apply ko sa mga bearing. Yan yung technique na ginagawa ko. Pag pati may naririnig akong kumakalansing na sa aking Smash, hindi ko na pinapatagal yan. Pinapacheck ko na agad, lalo na sa bandang makina. Hindi ko na hinahayaang lumala pa yung mga simpleng nararamdaman ko sa aking Smash. Kasi kapag pinatagal mo yan, nag-uumpisa yung yung malaking sira. Imbis na mapapamura yung paggawa mo, kung papabayaan mo lang, lalong mapapalaki yung gastos mo. Yan yung mga technique na ginagawa ko. Napakasimple lang yan, pero napaka-effective. Tapos kapag nakakakita ko ng naglilik na yung langis, kasi naging issue lang naman na ito yung mga yung mga oil seal nya.
oil seal sa head. Yan, naglilik yun. Dati naglilik yun. Nagpalit agad ako ng mga oil seal, lahat na. Kasi kapag bumili ka nun ng mga oil seal, eh isang set na eh. Ayan, mga o-ring, yan, palit na rin. Para ano, isahang gawa na. Napakalaking bagay ng ganyang mga ano, mga pagpapalit ng mga o-ring, oil seal. Okay, sige, daan lang. Alright, let's go. Ayun, mga o-ring. Tapos nga pala yung langis ko, eh ano, siguro simula 2017 hanggang ngayong 2026, siguro ano, gumamit lang ako ng ibang oil. Hindi siguro bababa ng 5 beses lang ako gumamit ng ano, ibang brand. Yan, talagang ano ako, loyal ako sa ano, Shell Advance, yung kulay blue. Yun ang aking laging nilalagay dito. Sa mga long ride ko ay talagang ano, walang tirek, walang anumang problema. Yan, iba't ibang lugar na napuntahan ng smash ko na to. Grabe, walang ano, wala akong na-encounter na ano, na tirek, ganyan, wala talaga. Mga ano, lalo na yung ano, overheat, hindi rin. Kasi dati nag-ride kami sa ano, sa Bicol, lagpas pa ng Bicol, Camarines ata yun eh. Yan, makikita nyo sa ano, sa picture. Saan ba tayo naputol? Yan, sa mga pagpapalit ng mga oil seal. Yan, napaka-importante nyan. Kasi kapag tagas yung langis natin, syempre masisira yung makina natin. Kaya hanggang ngayon ay wala akong naging problema sa motor na to. Talagang ano, pinangwawaswasan ko pa to. Nag-ride kami niyan sa Bicol, simula rito 16 hours. Ang mga kasabayan ko may mga oil cooler, ito lang ang wala. Talagang ano, palong-palo. Hindi siya nagkaroon ng problema. Ayan, kahit yung overheating ng makina, wala, hindi ko naranasan sa smash na to. Talagang napakasulit talaga. Kaya hanga ako sa smash na to. Ito ay 2017 na model. Anong petsa na ngayon? Anong date na ngayon? Year 2026 na ngayon. Talagang condition na condition pa rin. Talaga hindi ko pinapabayaan to sa maintenance. Yun lang naman ang sikreto ng motor, yung maintenance tsaka mga tamang paggamit. Kung waswas ka ng waswas ng motor mo at hindi ka nagme-maintenance, eh hindi kayo magsasama ng matagal ng motor nyo. Pero kung waswasero ka man pero maalaga ka sa motor, eh magtatagal sa'yo yung motor, tatagal yung pagkasama nyo. Yun lang ang ano ron, sikreto. Kaya hanggang ngayon ay ito, talagang nananakbo pa rin yung aking smash. Ngayong 2026 ay year ng mga ano ngayon, mga automatic. Ay, nakita nyo yung mga kasabay natin, mga kasalubong natin. Halos bihira ka na makakita ng mga ano, ng mga kagaya ng smash natin. Puro scooter na yan. Grabe, napaka legit. Sige manong, banat. Okay, matindi yung marangkada to. Sige, mauna ka na. Yan ang sikreto ng aking smash.
Kaya hanggang ngayon ay nananakbo pa rin siya ng ano, ng quality. Parating na ata ang bagyo mga idol, bagyong Inday. Kakaliwa tayo dito. Ano pang iniintay nyo? Tapos ito, marami na rin ako in-upgrade pala dito. Ayan, nagpakabit ako ng mini driving light. Tapos ito, nagpakabit tayo ng voltmeter. Kasi nakaano na to, mataas na yung kuryente na ito. Naka full wave na to mga idol. Tapos meron na tayong pangalan nito, MDL, mini driving light. Yan, mga naka-upgrade na to. Kaya ang sarap niya ipang biyahe ng malayuan. Walang ano, hindi tayo mabibitin sa kuryente. Magpapakapit din ako ng ano, malakas na busina. Kakanan tayo dito. So yun lang yung mga ano, simpleng mga ginagawa ko dito sa aking Smash. Maintenance lang. Tapos pag may naramdaman kayong kakaiba, pa-check nyo agad. Huwag nyo nang patagalin mga idol, para matagal kayo magsama ng motor nyo. Ayan, malapit na tayo sa bahay ko. So yun lang yung mga ginagawa ko dito. Kaya sobrang tagalan na itong ano ko, motor ko. Walang problema. So yun, kita-kits muli tayo mga idol. Maraming salamat sa ano, sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to.